Ang tanong ngayon, may utang ka ba? Yan, gapos yan eh. No? The Word of God is an instruction. So unless we position ourselves in God's power, authority, and His laws, we will continue to fail in life. We will continue to fail in life as a whole. Okay? Not only in your spirit, but also in your physical. Okay? A good example of this is, halimbawa, sino mga driver dyan, nagda-drive sa inyo? Marunong pong mag-drive. Ayan, si Mac A lang na. O makakonect kayo. Yung mga nagmumotor, pwede rin na motor. Ngayon, kapag nagmumotor kayo, halimbawa, matakbo kayo ng mabilis, no? Tapos nakakita kayo ng sign, sabi ng sign, slow down, sharp curve ahead. Sasabihin mo ba na, rules are made to be broken? Sasabihin mo ba yan? Walang sign sa akin. Sige, bilis. Mapapabilis din ang iyong buhay. Kasi usually, lalo na yung sa papuntang Baguio, sino nag-drive si Carl, nag-drive na papuntang Baguio. Nagsisi siya. Okay. O magsisisi ka talaga dahil mapapagod ka doon, no? Lalo kapag hindi ka taga doon, magagalit yung mga sanay na doon. Ang bagal nito. Ayan. Bubusinahan ka, no? Kasi, una sa lahat, kapag hindi tayo marunong sumunod sa signs ng daan, ikapamahamak natin ito. Tama po ba mga driver? O, sa mga driver, mabilis makakonect eh. O ito, sige, simplihan natin sa pinakasimpleng example. Halimbawa, sinabi sa papasukan yung pintuan, pull to open. Pull to open. Tayo naman, ba't tayo mabukas? Pull nga, pull! Nabiktima na ba kayo ng ganito? Magbasa kayo. Okay? Kapag kayo ay magmumukha pa kayong taga-probinsya. Basa po. Basahin niyo po, Paul. Meron ako nakasalubong na gano'n minsan eh. Ate Paul. Ayaw po bumukha. Ate Paul. Ayan o Paul. Okay. Ang hindi marunong sumunod, they always fail in life. That's why God has given us His Word. God's Word, the Bible, it is used in the same way. Sa buhay ng tao, because God's Word is God's breath. Okay? God's Word is God-breathed. Serves as a moral and spiritual foundation of our faith, and it is alive, and it is powerful. Okay? Makapangyarihan, capable of giving us moral standards, guiding us all throughout our lives. Kaya binasa natin kaninang, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. In Him was life, and the life was the light of man. Look at this. In Him was life, and the life was the light of man. In Him, His Word. This is our light in this dark place. And if you will look at the following verse, sabi niya doon, the darkness cannot comprehend His light. All of us right now are walking into darkness. And we needed the light of God in order for us to be guided into His will and His ways. Is it always the will of God, Pastor? Yes. It must always be the will of God in everything. Because without God's will and His ways, we will fail in life. We will fail in our decisions. Sa mga parents, you will fail in your children. Marahil nasasabihan mo sila, pero as parents, make sure that they are going to follow the Lord. Pastor, pasaway na eh. Wala na kami magawa. As a parent, ikaw ang luluhod. Magdadasal, Panginoon, dalihin mo sila sa inyong presensya. Effective ito, sinasabi ko po sa inyo. This is very effective. Saan ko po nakita yan? Nakita ko yan sa sarili ko. Okay? Medyo na-convict ako nung nakita ko si mamang pinagpipray ako regarding sa mga kalokohan ko. Okay?
Nung nakita ko, ay, ganun ba ako kasama? Sabi ko, sama ako kasama. Alam niyo yun, hindi lang si Mama lang, but also Mami, si Lola ko. Pag nag-pray yan, talagang iisa-isa niya kami. Lalo na nung panahon na na-involve ako sa witchcraft. Mami knows it. She's not telling me to stop that, Apo, wag mong gawin yan. No, I did not hear anything from her. Pero alam niyo, nakita ko sa kanya, she prayed for me daily. Daily. Nung una, disregard ko eh. Pero until the day na when I was in that turning point that the Lord convicted me. Okay? Kaya nga, ang unang naka-realize, kasi basta saka ko na ko siguro ikukwento sa inyo, no? Basta meron turning point, and that turning point wherein I cried out, ang nakakita sa akin si Annie, saka si kuya ko. Ipong, ba kumiyak? Sabi, hindi nyo maintindihan. Sabi, hindi mo maintindihan. Sabi, nakawala ako sa gapos ng kaaway, sabi ko, ng kalaban ko. Hindi mo maintindihan. Pero si Mami, she reached my head. Habang nakaupo ko doon sa yung luma naming supano na walang sandalan, ginanon niya lang yung ulo ko. Sabi niya, Apo, pinagpipray kita. Lord, sabi niya, release him from this bondage. Prayer. You pray for your children. Amen? Lalo na yung mga pasaway na anak, huwag niyong isipin na pasaway yan, pero continue to declare. Pastor, paano kapag matanda na sila? Hindi ko na sila masabihan. Wala na kayong magagawa, pero matindi ang panalangin ng magulang. Pwede ko po sabihin sa inyo yan. Amen? Lahat ng mga nagbagong anak, magsabi ng amen. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Kaya ito, sa mga bata pang mga magulang, malilit pa yung mga anak nyo, madaling kontrolin yan. Dalhin nyo sa church. Okay? Dalhin nyo sa Sunday school. At least sa Sunday school. Kung gusto nyo pa talagang mahubog yan ng salita ng Panginoon, i-enroll nyo sa amin. Okay? Pastor, may discount ba? Pag-pray nyo. Okay? Pag-pray nyo. Pag-pray natin yan. Okay? Kaya sabi ko kay Deborah, saka kay JJ, blessed na blessed kayo. Diba? Yung panahon nyo ay panahon na may school. Tapos panahon na okay na, alam mo yun? Alam mo yung panahon namin wala. We are having a hard time. Sabi ko po sa inyo, lagi ko nakukwenta yan sa inyo na dahil late akong pumasok, kaklase ko si Annie, yung bunso namin. No? Kala nila kambal kami. Ako naman kambal kami. Para matapos lang yung usapan. No? Kasi ikikwento mo pa yung background studies. Oo, kambal kami. Ganun na lang ako. No? So para matapos, hati kami palagi sa book. Pero tingnan nyo naman yung mga estudyante natin ngayon. Hindi natin hinahayaan yan because I believe that God has blessed us in many ways. Amen? Kaya people of the Lord, mga magulang, let me remind you, just make sure that you lead your children to the Lord. Dahil pagdating ng 13 niyan, 13, hindi nyo na makokontrol yan. Magkakaroon na yan ng sariling desisyon. Wala na kayong magagawa. No? Pwede nyo sabihin, pwede nyo pangalitan, pwede nyo sigawan, pero yung gusto nila ang masusunod. Pero pag yan ay nahubog nyo sa salita ng Panginoon, magkakaroon sila ng takot sa Diyos. Okay? So, kaya as early as now, people of the Lord, lead them to the Lord. And the problem is, how can you lead them to the Lord if you don't know the Word yourself? Diba? Kaya dapat kayo mismo mag-aaral. Kung gusto nyong sumunod ang inyong mga anak, matuto rin kayong sumunod sa Ama niyo sa langit. Amen? Kaya ngayong araw na to, sabihin mo sa sarili mo, Ama, sabihin niyo sa Panginoon, Ama, susunod po ako sa inyo ng buong puso. Amen. Okay? So yan. God's word is the same. It is God's breath. It is true. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, kapag ito'y sinundan natin, tayo ay mapapagpala. Ngayon, ang salita ng Diyos ang gagabay sa atin at magliligtas sa atin sa lahat ng kapahamakan. Kung patuloy natin itong isa sa puso, isa sa isipan at gagawin, at ito ay
maglalabas sa atin sa lahat ng kapahamakan. Sabihin natin, lahat ng kapahamakan. Napapahamak ba kayo ngayon? In different ways. Marahil sa sakit, marahil sa problema sa pamilya, marahil problema sa trabaho, problema sa pera. Okay? Tayo ay napapahamak minsan kasi hindi tayo marunong sumunod sa kanyang salita. So, paano ba tayo napapahamak sa buhay? Kapag hindi tayo marunong sumunod. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, susunod tayo kay Lord. Amen? Susunod tayo kay Lord. Ayan. Ngayon, pwede po nating i-apply o isabuhay itong salita ng Panginoon sa iba't ibang bahagi ng ating buhay para tayo ay makawala sa tanikala ng mga problema katulad na lamang ng sakit, ng problema sa pera, problema sa pamilya, problema sa trabaho, at kung ano paman, sa sitwasyon natin at sa ating buhay. Ito ay sometimes all of these problems are becoming a chain. O yung nakagapos tayo sa mga problemang ito at minsan wala tayong magawa. Kaya nga po, ang salita ng Panginoon ang magpapakawala sa atin sa mga problemang ito. O sa mga kapahamakan na ito. Ang tanong ngayon, sa bawat isa, ano ba yung kasalukuyang problema na meron ka? Na gusto mong makawala. Okay? Meron ba tayong problema? Sino may problema dyan? Ilang taon na kayo nangagapos sa problemang yan? Sinong merong 2 years? 2 years. Minimum 2 years. O 5 years. O yan. 10 years. O, diba? Naintindihan ko kayo. Okay? Naintindihan ko kayo. Ako personally, wala akong gapos eh. Pero sa lahat ng hinawakan ko, meron eh. Ibig sabihin siya sa lahat ng kung saan ako nililid ng Panginoon. I mean the church and the school. Okay? As a leader. Merong gapos yan eh. Ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano makawala. Ang tanong ngayon, may utang ka ba? Yan, gapos yan eh. Alam niyo po, ang pinakamas matindi pa sa mahirap ay yung taong madaming utang. Ang mahirap, kapag binigyan mo siya ng pera, okay na siya. Pero ang taong madaming utang, pag binigyan mo siya ng pera, mamaya-maya wala na. Kasi binayad niya sa utang niya. Kulang pa. Okay? Kaya sikapin po natin makawala sa utang. Ano ho? Pastor, paano? Okay? Follow-up question. Paano ba makakatulong ang salita ng Diyos para tayo makawala sa utang? Okay? Remember, unless we follow God's word, we can never be successful in life. Not just in financial part of life, but also in all aspect of life. The Lord wants us to come out from that by following His word. Remember, follow the word of the Lord. O sige, sa lahat ng may mga utang sa inyo, ano yung mga binabasa niyong Bible verses? Okay? Sinasabi niyo, may utang yung iba sa inyo napatawa, napa-smile, pastor. 10 years na, okay. Hindi namin alam paano kami makakawala. Ito. Ano yung mga Bible verses na kailangan nating basahin? Yan. There are. Okay, ito ang i-remind ko sa bawat isa, no? I-remind ko sa bawat young people, kayong mga young people kayo, wala pa kayong problema, nag-uumpisa pa lang kayo, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, huwag kayong mangungutang. Okay? Pastor, kahit na life and death, yes. Kahit na life and death. Trust the Lord, not people. Okay? Remember this, trust the Lord. The Lord will provide. Kahit na emergency yan. Sinasabi ko sa inyo, kung kailangan yung mapahiya sa buong mundo, wag kayong uutang kasi alam niyo po, ang Panginoon ang mag-provide sa inyo. You just rely upon Him completely. To all young people, remember that prevention is better than cure. Okay? Mas mahirap pagalingin yung sakit na pabalik-balik. Okay? Kaya sinasabi ko po, sa bawat isa sa atin, ang salita ng Panginoon ang magpapakawala sa atin sa lahat ng ating pagkakautang. Lahat ng may utang, magsabi ng, okay. Nahiya yung iba sa inyo, no? Pero yung iba, amen. Yeah? Yes, this is true.
you want to be free from financial debt, then you need to follow the word. To all who are already in them, strive hard. Strive hard. Strive to follow the commands of God to be saved from your debtors. Okay? Ang bawat isa sa atin dapat makawala. We need to get out from all of this entanglement because that is the will of the Lord for you. Ngayon, ito sa mga kabataan. Pwede ito sa inyo. Number 1, recognize the bondage of death. Proverbs chapter 22. Basahin natin. Proverbs chapter 22. Verse 7. 22 verse 7. Andiyan na ho ba kayo? Sabi niya dito, the rich rules over the poor. So anong plano? Should you be the rich or should you be the poor? Lalong-lalo na kayo mga politicians, mga tinawag na politics. You have to be rich. Pastor, magiging rich na lang kami pag nandun na kami sa position. No. No. You have to be rich before you enter politics. Amen? Para hindi kayo paghihinalaan na nangurakot. Recognize the bondage of them. The rich rules over the poor. And the borrower become the lender's slave. Kapag ikaw ay nagpautang, slave mo yung pinautangan mo. It is written in the word of the Lord. Kaya wag nating isasantabi ito. Ngayon, kaibigan mo siya, pero kapag humiram ka dyan ng pera at hindi ka nakabayad, masisira ang relationship ninyo. Tama? Sa lahat ng mga umutang sa mga kaibigan nyo, okay, at hindi pa kayo nakabayad, magkaibigan pa ba kayo hanggang ngayon? People changes because of money. Ito yung napag-usapan natin last week. Who is your master? Master mo ba yung pera? E paano kapag yung inutangan mo ay ang master niya ay pera at hindi ang Diyos? Eh pastor, edi sa iyo na lang kami hihiram dahil ikaw ay maka-Diyos. I rebuke you in Jesus. Ito yan. Alam niyo po, it's not good to really borrow money. Kaya ito po sa atin, ito, as much as possible, sa ating magkakapatid na mga Kristiyano, ayoko po nag-uutangan tayo. Madami na tayong member before na kung saan taga dito sila, they have to move out. Kilala niyo si Sister Gigi? Hindi niyo nakilala. Yung iba. Sister Gigi, sa kasi... Sino kasi to? Si ano? Oh, yan. Yung mga big time Kasi masigasig. Sister Gigi, talagang yan. Kumakayo dyan. Nakikita kong nangangalakal. Ganyan. Pero yung mga kamag-anak ni dito, mahirap. Yung mga... Wala naman sa inyo. Okay? Yung mga dating church member, umuutang sa kanila. Tapos, ang mahirap to, hindi nagbabayad. Kaya nagpaalam sa akin si Sister Gigi. Sabi niya, Pastor, nilipat na po kami sa somewhere. Hindi ko dinisclose kasi baka puntahan nila. Somewhere. Kasi po, utangan po ako dito. Lagi po nga, hindi sila nagbabayad. Kayod ako ng kayod para po sa pamilya ko. Pero wala. Wala po ako napupundar. Meron pa po akong mga anak na kailangan patapusin. Tapos na yata ngayon, no? I know masaya na si DJ kung nasaan man siya ngayon. And you know what? Look at this. Kaya nga ayoko sana as much as possible. Sabi mo sa katabi mo, wag mo akong utangan. Okay? Wag mo akong utangan. Okay? Pastor, wag mo naman pasabi sa akin yan. Utang ko to. Shh. Okay? Hindi po maganda. Okay? Kasi ito, recognize this. Debt, utang is a bondage. Gapos yan. Okay?
So, halimbawa, umutang ka sa isang tao, tapos nagkasalubong kayo ng landas sa SM. Anong ginagawa nyo? Yuko-yuko kayo. Akala nyo hindi kayo nakikita. Alam niyo yung mga nagpapautang, yung mata niyan, may mga bionic eyes yan. Akala nyo nakatago kayo, nakaiwas kayo. Alam niyan, kahit yung likod nyo, kahit yung katulod-duluan ng buhok at tikwas ng inyong buhok, alam nila yan. May utang sa akin to. May mga ganon. Sino kasi yung isang kakilala ko, sabi yung ganyan. Sala sa likod siya yan. Bala na kaya kakit. At yung utang ka ko ini. Sabi ko siya, Tol, ba't di mo singilin, ha? Ba't di mo singilin? Sinawa na ako, ano? Ano kasi sa Tagalog yun? Nagsawa na ako, ano? Tinataguan ako palagi nito, hindi naman nagbabayad. Alam mo yan? Ay, gapos yan. Tingnan nyo. Slave ka na nung nagpahiram sa'yo. Kaya wag kayong utang. Sabi mo sa sarili mo yan. Di na ako utang, simula ngayon. Okay? Lalo yung mga kabataan, no? Yung mga nagsisimula pa lang, yung mga bata, wag kayong utang. Okay? Pastor, yung loan, mapag-usapan natin yan mamaya. Mag-uusap tayo, no? Hindi to financial advice, no? Ito ay biblical financial advice. Kung papansinin niyo po dun sa pinag-usapan natin for the last 4 Sundays, it's regarding our financial status because God wanted you to prosper. Amen? Tinutulungan tayo ng Panginoon kung paano i-handle. Hindi yung kapag natanggap natin yung blessing natin, sige, Waldas, bilhin natin lahat. Magkano ka? Kailangan mo nito? Bibilihin kita. Shut up. And start using God's money for His own purpose. Yan ang mali na kaisipan ng mga Pilipino eh. Problema yan eh. Problema ng mga Pilipino yan eh. Pag nakakuha ng sweldo, sige, gastos. No. Huwag natin gawin yan. Okay, number 1, recognize the bondage of debt. That having debt is actually a tanikala. Okay, it's a chain of problem. Number 2, recognize this, young people. Stop adding unnecessary debt. Stop adding unnecessary debt. Proverbs 22, basahin natin. Proverbs 22, verse 26 hanggang 27. Do not be among those who give pledges, among those who become guarantors for debts. If you have nothing with you which to pay, why should he take your bed from under you? Ang hirap intindihin, no? Kapag pag sa English, no? Ang kulit kasi ng translation na ito. Pero ito, let me, in Pastor Max translation. Okay? Tatagalogin natin, no? Sabi ni dito, wag kang magiging asignatory sa utang ng iba. Okay? Na hindi ka makikinabang. Okay? Wag mong sasabihin na i-guarantee ko ito na magbabayad itong taong to, pautangin mo lang siya. Wag mong gagawin yan. Sabi mo sa katabi mo, wag mong gagawin yan. Okay? Wag mong gagawin na magiging guarantor ka ng isang tao kasi hindi mo kilala yan. Hindi, pastor, kamag-alak ko yan. Mabait na tao yan. Lahat mabait. Okay, lahat ng tao mabait hanggang to the point ng singilan na. Tama? Pag singilan na, lahat na demonyo. Okay. Sabi ko sa inyo, kaya huwag kayo magiging guarantor. Huwag kayo magiging part of any kinds of assignatory to any people. Kaya kung papansin niyo dito sa last na verse, sabi niya dito, ay last na part, if you have nothing with you which to pay, why should he take your bed from under you? Ibig sabihin, dahil wala kang ibabayad, pati yung sarili mo, nahigaan na kailangan mong ibenta para doon sa guarantor. Nakasubok na kayo ng ganon, naging guarantor kayo na, sige magbabayad dyan, pautangin mo lang. Tapos yung pinautangan, tumakbo. Ngayon, yung naniningil, pumunta sa'yo, oy, ikaw guarantor ka nung pinautangan ko, nasaan na siya? Hindi ko alam. Sabi mo, pautangin ko ngayon, ikaw magbayad nung kasi guarantor ka.
some of us are being inside this chain. Okay? Kaya wag na wag, wag na wag na wag, na wag na wag na wag. Okay? Lahat ng mga nakawala na sa tanikala ng pagkakautang, magsabi ng amen. Di ba? Hindi kayo maka-amen. Bakit? Andun pa kayo. Then how can we get out? Follow this word. Okay? Pastor, wala naman kaming ginagarantor. O sige, wala naman kaming ginagaranting tao na pautangin. Andun ba kayo? Wala kayong ginaranti ha? Kapag wala kayong, pag mayroon kayong you find yourself in that situation na nag-guarantee kayo ng ibang tao, subukan yung kumawala. Gawin nyo lahat. Since naging guarantor kayo, Pastor, kami ba magbabayad? Oo. Naging guarantor kayo eh. Wala kayo magagawa dyan. That's why your word is very precious. Wag na wag kayo magbibitaw ng salita na hindi nyo kayang gampanan. Stop adding unnecessary debt. Wag na kayo magdagdag ng utang. Kasi kadalasan ginagawa natin, may utang tayo sa iba para bayaran yung kasalukuyan nating utang. Di ba? Sinong nakita nyo yung sarili nyo sa ganon? Hindi kayo makawala, no? Utang this. Sige, para babayaran natin, utang tayo kay brother ganito. Madaming pera yun. Magpapautang yun. Mabait yun. Man of God yun. Man of God yun. Magpapautang yun. Wag. Wag na wag niyong gagawin yung practice na yun kasi hindi kayo makakawala. Okay? Nakasulat na yan sa word ni Lord. Amen po ba? Sa mga young people, applicable pa sa inyo to. Ngayon narinig nyo na to, wag nyo nang gagawin. Basta wag nyo nang gawin. Sa mga nakita nyo sa sarili nyo na andun na kayo sa sitwasyon na ganon, basta kami naman, anong gagawin namin? Makinig kayo mabuti. I will give you the word. I will not help you, okay? Kasi financially, meron din akong mga obligation. Pero I can help you with the word. Kasi ang ginawa ko, I practice the word, I listen to the word, I meditate the word, I live the word in order for me to get out of utang. Okay? So ganito. Number 3. Okay. Number 1 tayo ulit. Recognize the bondage of debt. Makita mo na ang utang ay tanikala. So dapat iwasan ito. Ngayon, number 2, wag mo nang dagdagan ang utang mo. Pastor, paano nga babayaran pag hindi tayo mangungutang sa iba? Gawa mo ng paraan. Work hard. Okay? Work hard. Okay, dito na tayo pupunta. Sa mga number 3, sa mga adults na nakikita niyo sa sarili niyo na nandun kayo sa kautangan. Okay? Number 3, honor your obligation. Honor your obligation. Psalms 37. Buksan natin yung Bible natin, Psalms. Daming word na. Siyempre, kailangan nating pagbasehan ang ating mga desisyon sa word ni Lord. Psalms 37. Psalms 37 verse 21. Basahin natin sabay-sabay. Sabi niya dito, the wicked borrows and does not pay back. Yung susunod, for those who are, but the righteous is gracious and gives. So for short, in Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Sino ko sa Tagalog yan? Ay, hindi ko nasulat. Okay. Ang masamang tao, hihiram ng pera at hindi magbabayad. Pero ang matuwid na tao ay nagbabayad. Pastor, hindi pa ako nakakabayad. Wicked ba ako? Okay. Sino nagtatanong na gano'n? Sabi ng Bible, Sabi ng Bible. Listen to me. Huwag kayong mag-alala. Ang sinasabi ng wicked ng Bible dito, yung walang intensyon magbayad. Nagets nyo? Parang yung kay Mama Dang. Sino kasi umutang sa iyo, ma? Umutang ng 100. 100K, no? 100K. 250K? Umutang. Kasi ano daw sila na bankrupt, mawawalan sila ng bahay, ganito. Mind you this, itong taong to naninira kay Mama Dang during the Clarkview days.
naninira, sinisiraan siya doon. Kasi nga magaling si Mama Dang eh. Na kailangan nilang siyang apakan para sila yung makaakyat. Pero hindi naman pwede yun. Alam mo si Mama Dang, walang kaaway dyan eh. Love your enemy nga eh. Okay. Pinahiram niya pa ng 250K. Tinanong ko si Mama Dang, nagbayad ba? Hindi. Ba't di mo sinangilin? Di mo sinangilin? Hayaan mo na. Kapag may utang ka, look at me. Kapag may utang ka, ikaw yung lumapit sa pinagkuutangan mo. Mahiya ka sa balat mo, okay? Pag yung ikaw na yung mautang, ikaw pa yung galit. Okay? Ito yung style kasi ng iba, ikaw yung mangutang kapag sinisingil ka, ikaw pa yung galit. Parang ikaw yung pinagkakautangan. O galing Pilipinong squatter yan, sa totoo lang. Okay? Squatter talaga yung mga ganyan. Kaya nga ito, ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay hindi marunong magbayad ng utang, ang tawag sa iyo ng Bible, wicked. And the Lord says in His Word, He will not let the wicked go unpunished. Let me repeat. He will not let the wicked go unpunished. Merong punishment yan. One way or another, sinabi mong umutang ka tapos wala kang balak magbayan. Wala kang ginagawang paraan para magbayan. Wala. You are going to be marked as a wicked person. Let me just give you an example. Yung building na school, nutang namin yan. May balak kami magbayad. Okay, may balak kami. Ngayon, nabulilyaso. Nabulilyaso. Kasi, hindi kami nagplano ng maayos. Pero, magkano yung utang natin noon before the loan? Ulit lang. Nasa 300K? Ito, 300K lang? Hindi, before the 3M. 250 lang. O, yung inutang, pwede na natin pambayad. O, di ba? O, yun. Isa din yun. Isa din tinamaan ng magaling yun. Hindi pastor yun, ma. Pastor daw siya. Umutang sa amin. Sigurado siya sa magbabayad. Kami naman, pastor. Ay. Kaya sometimes, these people, sabi ko sa iyo, they are wolf in sheep's clothing. They are there to destroy you. Kaya be wise as a fox. Kailangan maging matalino tayo. Maging mapagmatsyag. Tingnan natin yung... Kaya ito sinasabi ko sa inyo, dahil sa pagkakamali namin, lalo kay mga kabataan, narinig nyo ito ngayon, gawin ninyo para maging wise kayo pagdating ng araw. Okay? So ito, honor your obligation. Kaya kapag may utang kayo, bayaran ninyo. Kaya nung nabilyaso yung pagbayad namin na foreclose yung building, wala kami nagawa. Anong ginawa namin? Iyak. Okay? Iyak kami for a couple of years hanggang sa naubos na yung kakaiyak namin. Lord, tulungan mo po kami. Alam niyo yung ginawa namin? Nagpakasigasig lang kami sa pagtatrabaho kung saan kami tinawag ng Panginoon. Then God provide? Yes, He did. In a ways that we do not expect. Is it already ours? No. But the Lord says, it is ours. So we clean it. All of you already know the testimony of this situation. Okay? Pero, ang sabi ng Biblia sa atin, tayo ay matuto magbayad. Okay? Okay, wag niyong tingnan yung may utang sa inyo. Okay, wala naman dito, ano? Praise the Lord. Praise the Lord. Okay? Akala ko magtitining, ito pastor, may utang sa akin to. Mamaya magsusumbong kayo sa akin, ha? Kakausap. Pastor, di ba sabi mo, walang mag-utangan sa atin. Baka magsusumbong kayo. Si sister ganito, nag-utang sa akin. Yan. Pag-usapan niyo mabuti yan. Okay? Ito. Number 4. Number 4, make becoming debt-free a goal. Make becoming debt-free a goal. Ano ba yung goals in layunin? Okay, layunin. Gawin yung layunin na maging malaya sa pagkakautang. Okay? Gawin yung layunin yan. Sabihin nyo sa sarili nyo, 2026. This is the last year na magkakautang ako. Bago papasok ang 2027, malaya na ako sa utang.
Sa lahat ng nag-loan, magsabi ng amen. Okay? Diba? Ang hirap mag-amen, Pastor. Paano namin kukunin yon? Ito, okay? Ito ang gagawin natin. Basta tandaan nyo, kapag umutang kayo, magkaroon kayo ng heart, Lord, gusto ko silang bayaran. Tulungan nyo ako. Okay? Second thing na gagawin nyo, na kung saan gagawin natin is manatili tayong gawin nating layunin na maging malaya sa pagkakautang. Okay? Let me give you a verse. Romans 13 verse 8. Romans 13 verse 8. New Testament tayo ngayon. Sinulat ko sa Tagalog kasi mas maganda sa Tagalog. Mas maintindihan natin. Tingnan niyo ito. No? Sabi niya dito, huwag kayong manatiling may utang. Command to. It is a command from the Lord. Sabi ng Panginoon, huwag kayong manatiling may utang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahal, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Sabihin mo sa katabi mo, may utang ako sa iyong pagmamahal. Okay? Kaya mamahalin kita ng buong puso sa Panginoon bilang kapatid ko kay Hesukristo. Okay? Yun lang yung pwede natin gawing utang. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ito command ito. Sabihin natin command. Utos ito. Gagawin natin. Amen? Sabi ng Panginoon, huwag kayong manatiling may utang kanino man. Ang hirap mag-amen, no? Lahat ng may utang, magsabi ng amen. Okay? Makakalaya kayo dyan. Ito lang yung gagawin natin. Okay? In order for us to become debt-free, you must follow the next coming verses na ibibigay ko. Okay? Follow lang. Ano ho? So, number 1 muna, tandaan natin, recognize that bondage is a debt. Recognize the bondage of debt. Number 2, stop adding debt. Stop adding unnecessary debt. Number 3, honor your obligation. Kapag kayo nangutang, magbayad kayo. Okay? Number 4, become debt-free. Make becoming debt-free a goal. Gawin yung layunin na maging malaya sa pagkakautang in Tagalog. Okay? Number 5. Ito, number 5. Ito na yung mga instructions sa lahat ng mga adults na kasalukuyang nakagapos sa utang. Okay? Bakit ba pera kasi pinag-uusapan natin ngayon, Pastor? Tamang, timely ba? Okay, timely ba sa mga iba? Timely yan kasi kailangan natin makalaya sa ating mga situation. Okay? So ito, number 5. Make a diligent plan. Proverbs chapter 21 verse 5. Make a diligent plan. Sabi niya dito, the plans of the diligent leads surely to advantage. But everyone who is hasty comes surely in poverty. Look at me, people of the Lord. When David attacks the enemies, what is his first thing? What is the first thing that he do? Ano yung palaging ginagawa ni David bago siya aatake? Bago siya gagawa ng desisyon, maliit man o malaki. Ano yung ginagawa ni David? He consult the Lord. You consult the Lord. May utang kayo? May problema kayo? O kung ano man yung situation nyo sa bahay, ano ang una natin gagawin? Consult the Lord. Sabi kasi dito, make a diligent plan. You cannot make your own plans alone. Huwag niyong pagdidesisyonan yan habang nasa hype ng problema. Habang nasa hype ng, o kaya yung tension ng utang. Sinong nasa tension ng utang? Okay, yung andyan na yung naniningil sa inyo. Hinaharas na kayo. Lalo na yung, huwag kayong utang sa mga lending app, yung mga lending app na hinuhuli ngayon ni Tulfo. Okay? Pahiramin kayo ng 50,000 pero kukunin nila yung some part of it, sasabihin nila yun daw yung chuchu-chuchu.
Tapos mapupunta na lang sa'yo 30,000. Okay? Pero kailangan mong bayaran yung 50,000 with interest. Scam. Scam. Kanino kayo utang? Okay? Huwag kayong utang. Hingi kayo kay Lord. Okay? Hingi tayo kay Lord. Pero alam nyo, hindi kayo bibigyan ni Lord unless alam nyong hawakan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, sa Proverbs 21, the plans of a diligent surely will lead you to advantage, but everyone who is hasty surely comes to poverty. Huwag kayong magmamadali. Alam niyo po, lahat ng bagay, especially if regarding sa pera, lahat yan dapat inuupuan. Pastor, 10,000 lang naman. No. Yung ilalang yan. Sinasabi ko sa inyo, kahit na maliit lang. Parang yung nangyari sa tiles natin. Alam niyo yung kapag nagpapakontrata kayo, contract. Tapos ito yung napag-usapan nyo. Tapos kapag katapos ng trabaho, iba yung singil nila. Tapos sasabihin nila na, hindi po kasi yung ganito, yung dagdag po sa ganito, kasi yung ganito, ganyan. Sabi ni Mama daw, dapat sinulat natin. Exactly. Lahat ng bagay dapat nilalagay sa papel. Lalo na pag regarding pera. Hindi, Pastor, kamag-anak ko naman yan. Totoong tao naman yan. No. Lalo na pag sa pera, mahirap nakasama sa business ang kamag-anak. At tanungin ko pa kayo, ano yung gustong-gustong laro ng mga kamag-anak, mga magkakamag-anak? Anong laro? May gusto silang laro agawang lupa. Nakarinig na kayo ng ganon? Pinento sa akin ni Pastor Jan no minsan. Sabi niya, okay pa nga yan. Sabi, nag-aaway sila pa. Ganyan. Sabi ko, hindi, okay pa yan. Yun dun nga sa amin, nagsasaksakan Magkakapatid yan Dahil sa lupang iniwan ng kanilang magulang. Nagsasaksakan. Grabe, no? So, it's all because of property. Kasi property is money. Make a diligent plan. Pagplanuhan nyo ni Lord. Kaya kapag kayo may utang, lumuhod kayo ngayon. Not ngayon, okay? Sa devotion time nyo kay Lord. Luhod kayo kay Lord, tanong nyo kay Lord, Lord, anong gagawin ko? Hindi ko alam ang gagawin ko. Noong minsan sinabi ko sa Panginoon, lumuhod ako sa Panginoon. Lord, sabi ko, this is beyond our means. This is beyond our capacity. I was crying to the Lord. Sabi ko, Lord, wala akong sariling utang. Wala akong personal na utang. Wala din akong property. Wala din akong sariling mga bagay-bagay. Pero Lord, ikaw lang ang meron ako. Sabihin mo yung kay Lord. Sabihin mo kay Lord, Lord, na ikaw lang ang meron ako. Lord, turuan mo ako. Alam niyo kung ano yung sinabi sa akin ng Panginoon? Ito yung sinabi niya sa akin. Which is papunta na tayo sa number 6. Number 6, work honestly and consistently. Work honestly and consistently. Pastor, paano makakabayad ng utang yon? Work consistently and honestly. I've been doing that. No. You're not working honestly and consistently kapag ang isip mo, sa palagay mo, yung trinatrabaho mo, ang magliligtas sa'yo sa kautangan. Ang gusto lang ng Panginoon is yung habang ikaw ay nagtatrabaho, masigasi ka nagtatrabaho, hindi mo tinitingnan kung andyan yung boss mo o wala yung boss mo. Pero ginagawa mo yan as if Jesus is looking at you. Hindi ka nandadaya. Kapag nagbebenta ka ng bigas, hindi mo lalagyan ng pabigat yung kiluhan mo para makadagdag sa kilo. Amen? Hindi ka nandadaya. Ngayon, alimbawa, isang contractor ka ng isang bahay, tapos binigay sa iyo lahat ng panggastos para sa material, hindi mo gagawing substandard yan. Amen? Katulad naman ginagawa ng mga sa project natin sa mga flood control. Okay? Ginawa nila ng substandard, walang bakal, binulsa lahat. Ginawa lang nila ng semento. Okay? Huwag kayo mandadaya. Okay?
So work honestly and consistently. Nakasulat yan sa Proverbs 13 verse 11. Ang dami sa Proverbs, di ba? Sabi niya dito, ang kayamanang nakukuha sa pandaraya ay madaling mawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Amen? Wag na wag kayong mandadaya. Narinig niyo po yung example ko last week na kung saan ang isang taong nagtatrabaho sa insurance, tapos dinadaya nila yung tao sa insurance. Meron yung isang barangay yata sa Cavite yon, Cavite o Laguna. Patay na yung kinukuhanan pa nila ng pension. Pandaraya yun, you're exploiting someone. Everything that comes from exploitation, pandaraya, or anyone, lahat ito ay naglalaho parang bula. Hindi mo rin may enjoy yon kasi wala kang peace and mind. Pero kapag ikaw, pag meron kang pera, siguraduhin ko po sa inyo yan, yung pinaghirapan yung pera, poprotektahan yan ni Lord. Okay? Assuming ito na, diba, kumita ka, pinaghirapan yan, pinagpawisan mo. And you're always reminding yourself na, Lord, everything that I own belongs to you. You always give your tithes and offering. Okay? Sabi ko po sa inyo, kapag wala kayong tiwala sa mukhang ito, sa tithes ninyo, ibigay nyo sa ibang church. Okay? At least tumutulong kayo sa kaharian ng Panginoon. Sinasabi ko po ito sa inyo because I want you to understand that giving back to the Lord is what the Lord wants. Remembering His goodness. Na everything that we have belongs to Him. Amen? Kaya nga ito, remind ourselves, let us be reminded na sa ating gagawin, work honestly and consistently. Huwag kayong magmamadali. Okay? Huwag kayong magmamadali, rushing things out like, especially regarding debt, okay, sa utang. Kasi ang pagmamadali po, magmamadali kayong babayaran, gawin na natin lahat, ito lang yung opportunity. No, sit down. Calm yourself. Calm your emotion. Sit down and ask the Lord. Pray. If you have to fast, if you have to pray, if you have to spend a lot of time with the Lord, you do it. Kasi kung yung level, makinig kayo mabuti kapag yung level ng utang ninyo, hindi nyo kayang lumuhod sa Panginoon, hindi nyo kayang mag-fast and pray because of that utang, I'm telling you, lalaki pa yan. Sasabihin nyo, ay, hindi pa siya nagpapas, hindi pa siya. It's not because the Lord requires us to do the work of fasting. No. Because God is just simply calling you, come into my presence. I know what to do. I know how to get you out from that kind of problem. Pero what do? We panic. Sino yung pwede nating utangan? Kanina tayo hingi ng tulong. Sino yung pupuntahan natin? Subukan natin si ganito, mabait naman yan. Stop. Stop that. Pastor, nasasabi mo yan kasi wala ka sa sitwasyon. Andun ako ngayon. Okay? Andun ako ngayon, no? Not personally, sabi ko po sa inyo, sa problema natin sa ating ministry. Pero nilulod ko yan sa Panginoon. Pinagfa-fast ko yan sa Panginoon. Did you hear an instruction from the Lord? Yes. Doon ko narinig sa kanya, sinabi niya sa akin, son, just work honestly and consistently. I will bless you one day. Pinakita ba ng Panginoon kung paano siya magpro-provide? Ang sabi lang sa akin ng Panginoon, huwag ka magpanik. Manatili ka lang sa loob ng presensya ko. Kaya alam niyo po, sa tuwing ako ay nagpapanik, nanginginig na dahil sa problema, talagang babalik ako sa loob ng presensya ng Panginoon. That unless I felt the presence of God, unless I felt the peace, I will not stop. Ginaya ko si Jacob. Sabi ko, Lord, di kita pakakawalan hanggat di mo ako i-bless. I will not stop. I spend hours, I'm telling you, praying because of these problems. Kaya huwag kayong magmamadali kasi yung pagmamadali yan, trap yan ng demonyo. Kasi ito yung mangyayari, no?
Alam ng demonyo kung kailan ka nagpapanik. Alam niya pag stress ka, alam niya kapag frustrated ka. Okay? Alam niya yan. So when that happens, he causes you to make rush decisions. At kapag nag-rush decisions ka, anong mangyayari yan? Madadagdagan yung problema mo. Okay? Okay, isang example. Ito, life experience to. Nagkaroon kami ng problem sa school that we need to pay certain things. May nag-offer kay Ate May. Hindi ko alam kung pakikinggan niya to, pero sabihin ko sa inyo. Offer kay Ate May na sabi niya, business ka dito, malaki yung kita dito, ibebenta namin sa inyo. Tapos kwento niya sa akin, di ba sabi ko kay Ate May, mayroong previous na manager dyan, tapos tinatanggal nila yung manager dyan, binibigay sa'yo. Okay. Ano nangyari doon? Sabi doon sa manager. Hindi, tapos one-sided eh. One-sided yung kwento. Sabi ko, teka lang. Sabi ko kay Ate May, one-sided eh. Itong dating manager, baka meron siyang other side of the story. I want to hear that also. Hindi na namin siya makausap eh. Tagilid dyan. Sabi ko kay Ate May, tagilid dyan, wag mong kukunin. Hindi, kasi kakilala naman natin yung nag-offer. Sino? Sabi ko. Oo, mabait nga yung taong yan. Pero Ate May, sabi ko, that's going to be a problem. Hindi, try lang natin. Siya yung presidente ng school nun. Wala akong magawa. Sige, sabi ko, bahala kayo dyan. Basta, ito yung sinabi ko sa kanya, basta ako, labas ako dyan. Then eventually, tinayo, pinaganda, pinaayos, pinalinis, inayos yung electric. No? Si Pastor dyan, gumulong sa kisame para ayusin yung mga electric. Alam niyo yung nangyari. Nung naayos na lahat-lahat, bumaliktad yung may-ari. Basta bumaliktad. Tapos kami daw yung may kasalanan. Kami daw yung may ganitong utang. Kailangan namin... hindi ko na ibibigay yung detail for short. Kasi may mga warning na si Lord eh. May mga warning na, siguro 2 warnings eh. Una, pinasukan. Pangalawa, nasira yung mga pagkain sa ref. Warning ni Lord yun. Kasi naramdaman ko nga, sabi ko, Ate May, warning na ito, we should stop this. Sabi ko, Mac, nag-start na tayo. Anong gagawin natin? Sabi ko kasi sa inyo nung una eh. Mali yan eh. Hindi, tayo lahat nito. Hindi, ikaw lang yan, Timay, sabi ko. That's all on you. Sabi ko sa'yo, I never agree with this. And if you have listened to me, none of these things will happen. Tingnan nyo? Kaya nga nung nabulilyaso, sinong sumalo? Sinong presidente ngayon? Sinong may problema? Ay. Alam niyo po, ako wise akong tao eh. Sabi ko, if my family continue to act this way, I will get out of here. Sabi ko, I was packing my bag. I was going to go out of here. Nagpahanap na ako ng kung saan ako titira. Meron na akong pera. Aalis na ako dito. Bahala kayo. Desisyon kayo ng desisyon na wala ako. While I was packing my things, sabi ni Lord, Son, what are you doing? Packing my things. Sabi ni Lord sa akin, ibalik mo yan. Lord na naman, ikaw na naman. Sabi ko, alam mo kasi naririnig kita ng pure. Sabi, alam mo kung naririnig, alam mo na naririnig kita, alam ko susundan kita. Lord, what do you want? Sabi ko. What do you want, Lord? Sabi ni Lord sa akin, in you, I will restore everything. In you, I will make this ministry prosper. Huwag ka mag-give up. Kasi anak, pag lumabas ka dito, yung pupuntahan mo, dadaanan mo ulit ito. Sige Lord, binalik ko yung damit ko.
Lord, ayokong ulitin eh. Sabi ko, pagtatagumpayan na lang natin ito, Lord. Tulungan mo ko, Lord. I do not know what to do. Kaya sabi ko sa inyo, ang kautusan lang ng Panginoon sa atin, maging confident tayo sa word niya. At sa tinatrabaho niya ngayon, huwag niyong trabahuin yan kasi kailangan kong kumita. No, 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 no. Just work honestly and just enjoy it. Tatrabaho kayo, empleyado kayo, enjoy niyo lang. May mga problema, mag-enjoy lang kayo. Part yun ng trabaho niyo eh. Ano bang trabahong walang problema? Magtaas ng kamay. Yung Pastor, may trabaho ba kayong walang problema? Lahat ng trabaho may problema. Tama? Kapag walang problema yan, ang tawag dyan, imagination work. Okay? It doesn't exist. Lahat ng trabaho may problema. Kaya alam niyo po, ang sabi lang ng Panginoon sa akin, anak, magtrabaho ka lang ng honest, consistent. Huwag kang bibitaw. Okay? Kasi ito ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Okay? Tatapusin ko na to, no? Para hindi na tayo aabot ng part 2. Okay? Sabi ng Panginoon sa atin, when you make a diligent plan and working honestly and consistently, you need to have perseverance. Sabihin natin perseverance. Anong ibig sabihin ng perseverance? Okay. Keeping on and not giving up when things gets hard. Tuloy-tuloy lang tayo, hindi tayo titigil dahil mahirap. Huwag tayo yung dumaan tayo sa pagsubok o dumaan tayo sa kahirapan, aayaw na tayo. Ay, di, maghanap na ako ng ibang boss, salbahe yung boss namin. No, continue in that. Alam niyo kung bakit? Kasi pag lumipat kayo, yung boss nyo, it will become 2 times much worse than the previous. Because the Lord is just actually checking you. Ano yung chine-check ni Lord? When you make a diligent plan and working honestly and consistently, you need to have perseverance. Perseverance is not just waiting. It's not just working and honestly working. It's not just waiting, but also doing the right things with the right attitude. Sabihin natin attitude. Ano ba yung attitude natin habang tayo ay dumadaan dun sa pagsubok na yun? Ano ba yung attitude natin? Are we doing good? O yung kapag inaway ka, mas malakas yung ganti mo sa kanila? The Lord is just checking your heart. Alam niyo yung sabi sa akin ng Panginoon, tinanong ko kay Lord, Lord, bakit ba kami nandito sa problemang ito? Sabi ko, bibigay mo sa akin yung ministry kung kailan nagka-crumble. Sabi ko. Pero nung kasagsagan ng kayamanan ng ministry nito, wala akong posisyon. Nao naman. Ano ba yung saysay nito, Lord? Sabi ko, tinatanong ko kay Lord. Alam niyo yung sinabi sa akin ng Panginoon? Tinitingnan ko lang yung attitude mo. Yung attitude nyo lahat kung paano nyo gagampanan yung inyong ministry while you are currently doing all of these things. Let me just say, are you doing well? Sabi ni Lord, is the Christ-like in you going out? Or the devil in you is manifesting? Who is your Lord? Who is your God? The Lord asked me. Sabi ko, Lord, ikaw. Then let me help you. Alam niyo po kasi, hindi naman natin ma-overcome ito ng ganun-ganun na lang. Madalian. Kaya ang bawat isa po sa atin, we must persevere. That even when things doesn't go in the way or in the ways we expect, dapat yung attitude natin okay lang. Tanungin ko nga kayong may mga utang, yung attitude ba natin ay Christ-like pa rin? Christ-like pa rin ba? Minsan kayong mag-asawa nag-aaway na. Hindi pa natin babayaran to. Sabi ko, magtrabaho ka kasi, di ka man lang tumulong. Away na kayo, di ba?
No. Christ-like attitude. Kaya kapag yung asawa, ikaw yung pinapagalitan na gano'n, ikaw yung asawang pinapagalitan na gano'n, sabi mo sa kanya, Christ-like. Okay? Christ-like. Pag sinabihan kayong Christ-like ka dyan. Lord, I pray in Jesus' name. Diba? Pastor, baka patayin ako ng asawa ko. Hindi, magpalay nyo. Alam nyo, the word of the Lord sets you free. It will set you free from any argument. Kaya alam nyo, kapag may argument sa bahay, pag nagbigay na ako ng word, tapos na yung usapan, silent na yung toot na usapan. Word na Lord eh. Wala tayong magagawa. Kaya sabi ko po sa inyo, alamin niyo yung word so that there will be peace inside your house. Now, look at this. Many people will say, madaming tao magsasabi na, Pastor, pero 10 taong ka nung pinagpipray ito, 20 years ko nang pinagpipray ito. Pero hindi pa rin ako sinasagot ng Panginoon. Alam niyo po kasi ang problema sa atin, sa palagay natin, yung 10 and 20 years na pagpipray natin, sa palagay natin, entitled tayo sa miracle ni Lord. Let me tell you the truth, the Lord doesn't care. He is living outside time. And He can snap His finger and answer your prayer. But the only thing that the Lord is looking at you right now is the attitude. While you are going through as such. Habang ikaw ay dumadaan sa mga ganong pagsubok, ano bang klaseng attitude meron ka? Okay? Huwag tayo maging entitled. Sino may mga 10 taon na kayo nananalangin? Pastor, 10 taon na ako nananalangin sa sakit na ito, sa problemang ito, sa situation na ito, sa finances na ito. And let me tell you the truth. You are not entitled for God's miracle. It's not about the years, but the attitude. It's not just about the matter of working honestly and consistently or going into trials, but keeping your Christ-like character intact while going through trials and tribulations. Amen? Alam nyo kailan natin mababayaran yung utang natin? Tanungin nyo ako. Kailan, Pastor? Tanungin nyo ako. Kailan po, Pastor? Kapag nakita na ng Panginoon yung Christ-like attitude nyo. It's not a matter of working honestly and consistently, but also keeping your Christ-like character while going through problems. Perseverance is the ability to endure disappointment. Look at this. Perseverance is ability to endure disappointments, setbacks, heartaches, strategies, all while not becoming entitled, bitter, or angry. Entitled, bitter, or angry. Okay? Go into these things that you're going to in life, pero wag kayong magiging entitled, wag kayong magiging bitter, wag kayong magiging angry. Amen po ba? Okay? So, last two. Tapusin na natin para hindi na tayo abot sa next week. Last two. Sabi niya dito, learn to save rather than to consume everything. Okay, number 1, balikan natin, recognize the bondage of debt. Number 2, stop adding unnecessary debt. Number 3, honor your obligation, magbayad ng utang. Okay. Number 4, becoming debt-free as a goal. Make becoming debt-free as a goal. Number 5, make a diligent plan with the Lord. Okay. Number 6, work honestly and consistently. Itong pinag-usapan natin, medyo mahaba siya, no? And number 7 is learn to save rather than consume everything. Buksan natin yung Bible natin sa Proverbs, Kawikaan. Proverbs 21 verse 20. 21 verse 20. Sabi niya dito, ang taong marunong ay pinaghahandaan ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang mangmang, sabihin natin mangmang. Okay, ang mangmang ay winawaldas ang lahat hanggang sa maubusan. Kaya nga yung Pilipino attitude na kapag kasweldo, sige, gastos. No.
Ang tawag sa kanila, mangmang. Pero ikaw, marunong kang maghanda. Ang sinasabi ng ibang version ng Bible na you save money. Saving money is not a sin. Okay? Saving money is not a sin. Pero pastor, sinabi, 'di ba sa parable of the talent, sabi sa dapat mong make the money work. It's also a type of preparing for the future. Huwag niyong ilagay lahat sa bangko. Okay? Sino may bangko sa inyo? Andun ba lahat ng pera niyo? Maglagay lang kayo doon, maintaining. Okay? Lahat pag-anahin nyo. Pastor, wala pa kaming idea. Pagplanuhin nyo, kaya kayo mananalangin, Lord, teach me what to do. Ano yung kailangan pag-investan? Bibigyan ko kayo ng isang example, no? Different things. Halimbawa, kung nasan yung skill set ninyo. Halimbawa ako, bibigyan ko kayo isang example. Isa sa mga skill set ko na napag-aralan ko for the last couple of years is video editing. Kaya bumili ako ng camera. Yung camera na yan, nagkakalagay ng nasa 100K total. All accessories and everything. Okay? Pero sabihin ko sa inyo, nabawi ko na lahat yan. Nabawi ko na lahat, pero hanggang ngayon, gumagana pa rin siya as money making. IT din ako, kaya bumili ako ng computer na mahal. Okay? Kasi yung computer na yan, ginagamit ko yun sa trabaho. At yung computer na yan, money maker din yan. Ang tawag dyan, investment. Okay, andun yung skill set ko eh. Bibigyan ko kayong another one. Halimbawa, si Ate Ella, si Pastora Ella. Sabi niya sa akin, Mac, mag-invest ako sa education ko. Dito pagkagastusan ko, medyo mahal siya. Pero kapag ako'y nakatapos, sabi niya, pag natapos ako, tataas yung sweldo ko. Kasi sa Singapore, merong levels of teacher. Level 1, level 2, or whatever level, no? Basta tumaas yung level niya, kaya nga nung last na pinasukan niya, sabi niya, Mac, tapos na ako. Na-invest ko ng tama yung pera ko, at ngayon, yung pinag-investan ko, bumabalik. Nag-gets nyo? So yung pera nyo, dapat hindi natutulog yan sa bangko. Amen? Lahat na may mga pera sa bangko, magsabi na, Pastor, wala. Pinangbayad lang Pastor, may utang pa nga eh. Paano ba yan, Pastor? Paano? Saan kami mag-i-invest, Pastor? Manalangin po kayo. Just work diligently. Okay? Ito yung attitude sa mga lahat ng empleyado, lahat kayo nagtatrabaho. Habang nagtatrabaho kayo, huwag niyong iisipin yung pera. Pastor, kaya nga kami nagtatrabaho dahil sa pera. Sino bang master ninyo? Di ba napag-usapan natin to last week? Kung sino ang master ninyo, yun yung focus ninyo. Kaya kapag ang master ninyo, Lord, dinala mo ako sa trabahong ito, magpapakasigasing ako sa trabaho na ito, dahil ikaw ang nagbigay nito, Lord, gagawin ko para sa iyo. Amen? Nagkwento nga kami ni Tatay Alvin yung the way he works and all, binibigay sa kanya. Di ba sa'yo tayo, binibigay yung buong pera sa'yo, tapos ikaw nang bahala sa lahat? Sabi ko, plumbing, roof, tayo. Sabi ko, galing pala ni Tatay. Saka in demand siya. Okay? Kaya hindi namin siya makuha. In demand siya. It's a blessing from the Lord. Di ba tayo? Blessing from the Lord. Because He works honestly. Now, madaming kumukuha sa kanya because he works honestly. And his work is really good. That is how you do things. You do it for the Lord and not for the money. Ito yung mahirap mag-adjust. Makinig kayo Mahirap mag-adjust. Pastor, kasi all my life, I've been thinking of money as my goal. Now, you have a God. And His name is Jesus. You focus on Him. Kaya kapag nagtatrabaho ka, Lord, I'm doing this for you. Pansinin nyo, sabihin ko sa inyo, mapopromote kayo ng 2 oras. Kasi ginagawa nyo kay Lord Huwag kayong magpapakasigasig pag ganyan yung boss nyo. Maling attitude yun. Minsan lang ako naging empleyado. Naging empleyado ako sa Maynila. Siyempre, ginagawa ko lang yung trabaho ko para kay Lord. No? Kasi gusto ko yung music. I love the kids. Nagtuturo ako ng mga bata. Hanggang mamaya-maya, sabi ng boss ko noon,
Sabi niya, Al, gusto mo mag-start tayo ng ganyang business? Tapos ikaw hahawak? Teka lang, ma'am, sabi ko. Wag muna po, sabi ko. I was 18 years old back then. I was 18 years old. Easy lang po, sabi ko, di ko kaya mag-manage. Ito lang po yung kaya ko ngayon as pagturo. Pero think about it, sabi niya. English pa si ma'am, sabi ko. Yes, ako naman. Yes, ma'am, try natin someday, sabi ko. Pero tinawag na ako ni Lord dito, so hindi na kami natuloy. Anyway, learn how to save. Okay? Kapag meron kayo, mag-save kayo. Amen po ba? Nagsasave ba kayo? At yun sin-save nyo, i-invest ninyo. Hindi lang always sa stock. Pastor, kulang yung pera ko sa stock. Huwag ka mag-i-stock. Expert ka ba sa stocks? Huwag mong gagawin yan kasi, Pastor, kala ko yun lang yung investment. Huwag ka mag-invest also dun sa mga scam. Yung kapag nagbigay ka nito, after a month, madodoble yung pera mo. Huwag kayo maniniwala doon. Everything that's too good to be true, it's not true. Okay? Amen? Huwag kayo magpapaniwala dyan sa mga scam na yan. So, first 3 months, susweldohan nila kayo. Pero kapag nag-invest kayo ng mas malaki, mawawala sila. Technique yan ng mga scammer eh. Okay? So, be careful. Be careful. Huwag din kayo mag-invest sa mga kamag-anak ninyo. Okay? Hindi porke kamag-anak ninyo, katiwala na yan. Remember this, look at me, people of God. Anything that talks about money, lahat yan sinusulat sa papel. Nagpipirmahan. Pastor, kahit na 10,000 lang? Yes. Sino sa inyo kaya magtapon ng 10,000? Di ba? Wala. Pastor, madami na kaming nun. Obviously. O sino kaya magtapon sa inyo 5,000? Kasi babaan natin. 1,000. Kaya everything, sabi ko sa inyo, isulat yan. Kasi kapag may kasulatan, hindi isa sa inyo sumunod, pwede kayo magbaranggayan. Amen? Matatakot siya, magbabayad siya. Pero kapag may umutang sa inyo na sweet talks lang, sweet talks. Ako bahala dyan. Aayusin ko yan. Expert ako dyan. Mas walang bumalik sa inyo. Sinong nga? Ikaw. Nga. Ang laki ng problema mo. Saan napunta yung pera? Wala. O, tingnan niyo ako. Nag-away pa kayo magkamag-anak dahil sa pera. Everything. You must write it down. Amen? Be wise. Lastly, ito yung pinaka-core ng pinag-uusapan natin ngayon. Magtatapos na po tayo. Medyo nag-extend tayo. Medyo 30 minutes almost. Okay? Become a giver. Luke chapter 6, verse 35. Become a giver. Okay? Basahin natin. Sabi niya dito, but love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return. And your reward will be great. And you will be the sons of the Most High, for He Himself is kind to ungrateful and evil men. Look at this. Maganda ito, people of the Lord. Look at this. But love your enemies and do good, and lend, expecting nothing in return. And your reward will be great. Pwede kong sabihin to kay Mama Dang na nagpahiram ng 250,000. Okay? O ito para sa iyo to. Love your enemies, do good, and lend, expecting nothing in return, which you did not, okay? And your reward will be great, and your sons. And you will be the sons of the Most High, for He Himself, look at this, is kind to even ungrateful and evil men. Tingnan niyo ito, kahit nakaaway nyo, kapag naghihingi ng tulong, tulungan ninyo. Be a giver. Matuto tayo sa ginawa ni Mama Dang. Kaya nyo ba magbigay ng 250,000 tapos sasabihin nyo, yaan mo na. Kaya nyo ba yun? Ang hirap nun, no? Pero sabihin ko po sa inyo, kapag naabot na natin yung level na ganito, God is going to call you the sons of the Most High. Akala natin yung mga title na ito,
mag-i-end lang dito sa earth. No, no. It will last forever. Every promise of God will last forever. Kaya people of the Lord, gawin lang po natin ito. Ang sabi ng Panginoon sa atin ay trabahuin natin ang salita ng Panginoon. Lahat ng ganyang sinabi, lahat nating nabanggit, mainam na isulat natin yan. Kung hindi nyo man nasulat, balikan nyo itong message na ito sa YouTube natin para po maalala natin yung mga kailangan natin gawin para tayo makalaya sa pagkakautang. Hindi lamang po sa utang ito, maging sa mga sakit, problema sa buhay, situation sa trabaho o sa bahay o kung ano pa man, ito po ay magpapalaya sa atin sa mga kagapusan ng problema na ating kasalukuyang hinaharap. Amen po ba? So lahat ng mga malalaya, pwede na kayong tumayo. Tayo mananalangin. Parang ayaw tumayo ng iba, hindi pa ba kayo malaya? Pastor, malapit na. Pag-pray niyo lang po. Kaya ito yung attitude natin, bago tayo magtapos. Attitude natin. Lunes na naman, magtatrabaho na tayo ulit, tama? Pagpasok sa trabaho nyo, una nyong gagawin nyo, sabihin nyo sa Panginoon, Lord, maraming salamat sa trabaho. Ikaw ang nagdala sa akin nito. Ikaw ang nag-provide sa akin nito. Gagawin ko ito para sa iyo, hindi sa boss ko. Okay? Yun lang yung attitude. Magpakasigasig lang tayo. Because all the Lord wants is your attitude. The Christ-like attitude to be molded because of the situation. Amen? So ang gawin lang natin, magpa-mold tayo kay Lord. Okay? Let's all bow our heads and pray. Sabihin natin, Lord, mold me. Ikaw ang humubog sa akin, Panginoon. Tulungan mo po akong maging katulad ni Kristo. At dalangin ko po sa mga area, Panginoon, na ako'y nahihirapan. Ako'y inyong tulungan, Panginoon. Come on, you tell the Lord, saan kayo nahihirapan? Lord, nahihirapan ako sa ganito. I pray, Lord God, na may you help me. Nahihirapan ako sa area na ganito, Panginoon. Ikaw po ang tumulong sa akin, Lord, dahil hindi ko po kaya mag-isa. Lord, you are our help. You have promised in your word, O Lord God, that you will save us from troubles. That's why today, Lord, we're committing ourselves to you. Lahat ng pagkakautang namin, binibigay po namin sa inyong kamay. Come on, you give it to the Lord. Lahat ng aming sakit, Panginoon, binibigay namin sa inyong kamay. Lahat ng problema namin sa pamilya, Panginoon, binibigay namin sa inyong kamay. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na we should not fear because you will uphold us with your victorious right hand. And Lord, we thank you, God, for your promise. And today, O God, we just want to bless you. We will be at peace in our heart, O Lord God. Even as we go home, as we work, as we do everything in our life, O Lord God, we will maintain this peace, O Lord God, by your word, O Lord. At hindi po kami magkakaroon ng yanig sa mga problemang ito dahil alam po namin, ililigtas mo pa kami. Come on, pray, people of the Lord. Lord, we pray for a breakthrough in Jesus' name. Lord, we pray for a breakthrough in Jesus' name. Save us, O Lord God. Save us, Lord God, from this situation. We thank you, we love you, and we bless your name. In Jesus' name we pray. And everyone will say, Amen and Amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.